minamasahe ko lang. Eh, bakit suot yung damit ko? Ah, yun ba? Yung damit niya, mahirap kasi siya imasahe kapag suot niya yung damit niya, kaya pinahiram ko. Ha? Teka, matanong nga kita. Bakit kumot ka nga suot-suot mo? Nasaan ang damit mo? Hoy, ito ng damit mo. Yung siksik. Richie, ibang klase ka talaga. Hindi ko akalain na ang babaeng tinutukoy mo na dapat sa dali ito eh. Kabaligtaran pala. Siya pala ang manluloko at matagal ka nang tinututan. Tumigil ka! Hindi ako katulad mo! Hoy, huwag ganyan kayo, Rebecca. Ikaw, Cindy, ah. Hindi ko alam na ganyan kang klaseng babae. Tinitingnan ko lang bewang niya. At ikaw naman, may kinakasama ka maliban lalaki. At nakalimutan mo pa magdamit, ha? Hindi naman ganun ang nangyari sa amin eh. Dahil na sa ininom kong gamot. Sabi mo, bumalik ako sa kwarto at magpahinga. Ang naalala ko, pumasok ako sa room 1006. Yung pala, pumasok ako sa room 1009. Huwag ka na magpaliwanag. Kwarto pa lang pinasok niya. May nangyari pa rin sa inyo, kaya magsama na kayo. Ayaw na kitang makita ulit, Cindy. Ikaw ito nangangaliwa sa girlfriend mo. Tapos ikaw pa magmamalaki. Ha? At ikaw naman na sumisiping sa girlfriend na may girlfriend. Anong karapatan mo na pagalitan ako? Pare ko. Ang laki ng pinasok ko dito. Ang haba ng panahon na ininvest ko. Para lang matuloy ang trip na to. Tapos nagtira ka ng ibang babae. Ibang babae ang sinama mo dito. At nagkikilit yan din sa kama ko. Tapos ganyan ang sasabihin mo sa akin. Diretso na kita. Ang totoo, matagal ko nang gusto makipag-break sa'yo. Alam mo ba kung bakit? Masyado mapuro ng utak mo. Kahit alam na ng buong mundo ang gusto ko sabihin, hindi mo pa rin mag-get. Hindi mo maintindihan kahit anong sabihin ko. Mahina kasi yung isip ko eh. Alam mo ba yun? Pero hindi ba ikaw na rin na nagsabi na pag speaking of girls, wala mo katulad at napaka-free. Ang sinabi ko, yung sticker na nakadikit sa ulo mo, cute, hindi ikaw. Ikaw na pala talagang specialty mo. Speaking of girl pala, ha? Ang cute naman. Hindi mo naintindihan na sinabi ko. Di ba sinabi ko na sa'yo, huwag ka na magpakahirap sa pagluluto? Sinabi ko yun dahil hindi masarap ang luto mo. Nung sinabi ko gusto ko pumunta ka sa bahay ko, sinabi ko yun para bayaran mo mga bills ko. O kaya, ipapalinis ko sa'yo yung banyo ko. O nga pala, yung banyo nga pala. Alam mo ba kung bakit madalas ako pumunta sa CR kapag kasama kita? Dahil may tinatawagan ako ibang babae. Habang naghihintay ka, may kausap na ako iba. Alam mo, naisip ko rin na baka hindi mo talaga ang gusto. Kasi sinabi ng papa ko sa akin. Naku, Aya, inuulit mo na naman yung drama mo eh. Wala ka na alam na pag-usapan kundi ang papa mo. Kung magaling ang papa mo, bakit siya nagkaroon ng anak na katulad mo? Siguro mas mahina ang utak niya. Huwag mo sabihin niya ito pa sa kanya! Ha? Teka. Saan drama ba ipapalabas ang eksenan to? O ikaw, ano ba talagang gusto mo? Nilinaw na ni-reach ang sarili niya sa'yo. Ayan ang mga bagahin mo. Kunin mo na't lumayas ka. Kung ayaw mo, itatapos yan sa labas. Sumusobra ka na talaga, no? Hoy! Pare, ang lakas mo magsalita. Alam mo, matatakot ako sa'yo. Ha? Steven, sorry ha. Pumayag na ako mag-PCO dyan sa Swanlake sa New York Royal. Mamayang alas 3 ng flight ko sa New York. Bigyan mo pa ako ng 2 taon. Pangako, babalik ako sa'yo. Promise. Oh, so sweet.